Nimbag nga low kabsat. Ngayon ay gagawa tayo ng ating pellet resizer para sa local pellets. So ito yung ginagamit natin. Then mga materyales na kailangan natin ay brass pipe. Ayan. Yung brass pipe na binili natin sa Orange Up. Then ang size pala ng kanyang inner diameter. Ayan, inner, check lang natin. Okay, 5.5. Ayan, 5.5 yung kanyang inner. Tapos yung kanyang kapal ay okay, wait lang. Ayun. 1 mm yung thickness ng brass pipe. So overall outer diameter ayan 7.5 yung kanyang outer diameter. So ikakat lang natin siya tig 1 inch. 1 inch lang yung cut natin. So okay, tingnan lang natin. Ganyang kahaba, tig 1 inch. Yan. Para makagawa tayo ng hanggang 10 piraso sa isang ganito or 8 pieces na resizer yung magagawa natin sa isang tube na ganito. So ang price nito sa Orange Up na siguro nasa 300 plus kasama na yung shipping. So galing pang ibang bansa. Ayan. Then gagamitin natin na magiging housing nya. Ayan. 1/2. So mga scrap lang tong gagamitin natin. Ayan. And then epoxy. Syempre kakailanganin natin ng epoxy. Masking tape 1/2 inch ang size. Then yung shoe glue. Nagcut lang tayo ng 5 piraso. So ito lang yung kaya natin gawin muna sa ngayon. Ayan, at nagcut din tayo ng 5 piraso na 1/2 inch PVC. Then ang haba ay higit 1 inch para pag nagtabas tayo, ayan, pag nalagyan natin ng epoxy, kailangan din nating i-trim yung surface para maging smooth. Ayan. Gagamitan lang natin ng foam tape para may fit natin sa loob. So ito sana yung gagamitin natin, masking tape, pero medyo manipis. Nakita natin yung extra nating ganito foam tape. So ito yun na lang yung gagamitin natin para mas mabilis. Okay, ngayon kailangan lang natin patakan ng konting glue para hindi gumalaw. Ayan. Para nakafix na yung position, para hindi na maging hassle pag naglagay tayo ng epoxy. At sa paglalagay naman natin ng epoxy, iwasan lang natin may pumasok na epoxy dito sa mismong butas ng brass pipe. Ayan, dito para hindi tayo mahirapang linisin. So dapat dito lang sa gilid tayo maglalagay. Ayan, so unti-untiin lang natin.
Ayan, so napatuyo na natin yung kanyang epoxy. Pwede na natin siyang i-grinder para i-trim natin itong kanyang surface magkabilaan. Ayan, may epoxy. Ayan, lahat yan. Okay, imbes na ganitong size ng rayos ang gagamitin natin, so papalitan na natin yan dahil may nakita tayong bakal na halos same size dun sa butas ng ating tube. Ayan, at subukan nating sukatin yung diameter para 4.8. At ganito yung ginawa natin, na diskarte para pag nilagyan natin ng epoxy dito, ayan, hindi siya magdidikit sa kabila. Lagyan natin ng plastic. Ayan. So ganyan. At naglagay na rin tayo ng grinder natin para pag nilagyan natin ng epoxy ay magiging solid siya, hindi gumagalaw. Ayan. Ito yung magiging stopper niya. So pwede na natin tong i-tape para malagyan na natin ng epoxy. Okay, so napatuyo na natin yung kanyang epoxy at kailangan na lang nating tabasan ng konti para maging smooth sa kanyang itaas. Then magbabawas tayo dito yung saktong makakalabas yung pellet. Ayan, at bago natin pinturahan, testing muna tayo, mag-resize. Then yung ginawa pala natin sa tube, ayan, sa mismong inner ay kinaskas natin hanggang sa medyo lumuwag yung butas dito sa kanyang entrance para hindi tayo mahirapang ipasok ang pellet. Hindi katulad ng dito, hindi natin kinaskas yung loob. So ganyan lang yung pumapasok. May tendency na tumabingi yung bala kapag tinulak natin. So ang ginawa natin dito, kinaskas natin hanggang sa loob. At pag nilagay natin yung pellet, ayan, saktong sakto pasok sa loob. And then itutulak na lang natin. Ayun, diretso. So siguro mas maigi babad natin muna sa oil
yung ating pellet para mas mabilis yung pag-resize natin. Mayroon namang nabibiling lubricant para sa airgun pellet. Ayan. So ito yung quality ng resize natin. Ayan, so pantay yung pagkaka-resize nya, hindi siya tumatabing Ayan. Okay, ngayon measure lang natin yung ating ni-resize na pellet. Ito yung ni-resize natin. Ayan. Bale 0 lang natin. Ayan, mm. Ang outcome naging size ay 5.4 sa kanyang ulo. Syempre same size na sa kanyang skirt, so hindi na tayo mahirapang ipasok sa ating chamber. Yan, 5.4. Then ito naman yung size ng hindi pa na-resize na pellet, bago pa. 5.5 sa kanyang ulo. Then sa skirt ay 5.8. So sobrang laki. Sa skirt lang talaga malaki. 5.8. Ito yung na-resize. 5.4, saktong-sakto fit sa ating barrel.